Ito mga kababayan, ito naman, isa pang drama sa Senado kahapong nagkaroon ng plenary. Itong si Jinggoy, si Joel Villanueva, masasabi talaga natin mga balat sibuyas. Pwede naman nilang ipagtanggol yung sarili nila kung wala talaga silang kasalanan. Bakit ba init na init ang mga ito? Bakit ba mga kababayan, lagi na lang mainit ang kanilang mga ulo? At kapag may sinasabi ang kanilang mga kasamahan sa trabaho sa Senado, sila na lang lagi ang tinatamaan kahit na hindi pinapangalanan. O ito, pakinggan natin mga kababayan. Si Jinggoy nagwala. Teka. Anyari dito? Remember, Mr. Senator Pangilinan, that I was acquitted by the court. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer. I'm not. Wala pong personalan yung ating earlier manifestation. I hope he will understand. Mr. President, I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla and the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Mr. President, let me put on record. Hinarap ko po ang mga kasong isinampa sa akin. Dumaan ako sa mahabang panahon ng paglilitis, pagkakakulong, at pati na ang mabigat na stigma na idinulot nito. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa mga miyembro ng aking pamilya na taon ding nagtiis ng pangungutya, pangmamaliit, at panghusga. Okay, mga kababayan, sabi, may binabanggit dito si Jinggoy, di ba? Na siya ay acquitted na doon sa kanyang kaso. Mga kababayan, well, as of January 19, 2024, sinabi dito Jinggoy Estrada acquitted of plunder. Pero mga kababayan, convicted siya sa bribery. Dito ako naguguluhan eh. 'Di ba? Acquitted siya sa plunder, pero convicted naman siya sa bribery. Kaya nga nagkakaroon ng kasong plunder kasi pinairal ang panunuhol. 'Di ba? Maaring ito kasi mga kababayan, ito na naman, kaya na-acquit ito dahil sa tinatawag na technicality. Okay, dahil sa technicality, hindi ibig sabihin na si Jinggoy talaga ay totally acquitted. Okay? Yes, sinasabi ng batas, acquitted ka. Pero dahil lang sa technicality, basahin muna natin mga kababayan bago natin ituloy itong mga pahayag. O sige, ano pa lang pala, ituloy muna natin yung video niya bago natin ituloy yung argumento kung siya po ay talagang acquitted doon sa kanyang kaso na plunder. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin ng mga akusasyon. Hindi ko kailanman nanaisin na pagdaanan nito ng sino man sa aking mga kasamahan dito ngayon. Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. Ginoong Pangulo, hindi ako tutol sa sinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, hinding-hindi ko pahihintulutan na ang kasalukuyang issue
ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ang mga kasong may kinalaman sa PDAF ay naresolba na ng korte matapos ang masusing proseso ng batas. To insinuate otherwise is nothing less than an attempt to rewrite history and to malign the integrity of the judicial process. I urge my colleagues to exercise prudence, fairness, and much of all, respect. I too deserve to be heard and to defend myself, whether in this august chamber or before any court of law. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee, come hell or high water. And I will not allow discredited narratives to be weaponized for political grandstanding. I will not allow my honor, hard-earned and vindicated by the courts, to be sullied by careless remarks. And I hope the committee, the Blue Ribbon Committee, will expunge from the record such malicious and unwarranted remarks that serve no purpose but to malign and mislead. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Sara. Majority Leader. Sama ng mukha eh. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Just a very quick manifestation. For the record, there was no intention of maligning any individual in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong personalan, gaya ng nabanggit ng butihing senador, wala po tayong pinangalanan. Humihingi tayo ng unawa dahil bago pa nung hearing na yon, tayo po ay humurap sa judiciary at doon din na tinalakay at pinag-usapan ang problema ng conviction rates, particular ng Sandigan Bayan. 47% ang conviction rates ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, sa bawat dalawang kaso, isa absuelto. That was the context, Mr. President, of our manifestation earlier. There was no intention of maligning any senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada. Wala pong personalan yung ating earlier manifestation. I hope he will understand. Thank you, Senator Francis Pangilinan. Majority. Yes, you may respond. Ang sabi niya po, ang sabi po ni Senator Pangilinan, wala ho siyang binanggit na pangalan. Pero napaka-obvious naman po Sa ang pool. kanyang sinabi kanina dun sa Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya, if I may quote, well, if I may, kung maaari ko siguro ikomento, siguro kung yung Napoles cases inauwi doon, halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Those were the words of Senator Kiko Pangilinan. Sino ba ang pinatatamaan niya? Sino ba pinatatamaan mo? Di ba? It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Mr. Senator Pangilinan, that I was acquitted by the court. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer. I'm not. You shouldn't be talking that way. You are undermining the judicial process in our country. You being a member of the bar. Okay, mga kababayan. Masyadong ganito, alluded itong si Jinggoy Estrada dito po sa mga pahayag na ito ni Kiko Pangilinan. Pero mga kababayan, mga ka-GPnatics, alam natin, from the ratio na sinabi ni Pangilinan, 47% mga kababayan sa dalawang kaso sa Sandigan Bayan, isa ang nadidismiss, isa ang na-acquit, 'di ba? Isa lang ang napaparusahan. Sa makatuwid mga kababayan, mga ka-GPnatics, hindi ibig sabihin that you were acquitted. Okay? Ito na lang, isa-summarize na lang natin. Sabi ng iba dyan, hoy,
imposible magawa yung PDAP scam na yan ni Napoles kung walang kasabwat. Okay? Maaring kulang ang ebidensyal laban sa inyo, kaya kayo na-acquit. Subalit datapwat, mga kababayan, hindi nangangahulugan na malinis ang inyong konsensya. 'Di ba? Hindi nangangahulugan na kayo ay walang kasalanan. Bakit? Marami tayong nararanasan, marami tayong nasaksihan na mga kaso, mga kababayan, nalantaran na, huling-huli mo na, pero ang nangyayari ay na-acquit, na-dismiss dahil sa technicality. Oh, sabi ni Ma'am Takumi, technical lang. Diba, malditang lola? Technicality lang ang nagpa-dismiss sa mga kaso ninyo, nagpa-acquit. Hindi nangangahulugan na kayo ay totally malinis. Diba? Oh. Kaya sinong maniniwala sa inyo? Oh, isang example, mga kababayan, para sabihin natin na siguro tatanungin ko muna kayo. Sinong nakakaalala dito ng investigasyon sa Kongreso? Mga kababayan, nung almost 1 ton of shabu sa Tondo, Manila. Ito ay nakadikit sa pangalan ni Police Master Sergeant Mayo. Sino nakakaalala nun? Type 1, mga kababayan, kung naaalala nyo. Sino nakakaalala nun? May nakakaalala ba dito? Noong 1 million shabu, almost 1 ton ng shabu na nakulimbat doon sa Tondo, Manila. Wala kayo naalala? O meron, si Nessie. Okay, naalala ni Bambi Daldacan, J. Lopez. Naalala ninyo, mga kababayan. Di ba sa investigasyon ay talagang na yon, mga kababayan, yun ay masasabi natin na talagang guilty na yon. Di ba? Wala nang kawala yun. Pero dahil sa technicality, mga kababayan, anong nangyari? Dismiss ang kaso. Pakinggan nyo to. Paparinig ko sa inyo.